41. What's up na? Mula sa barangay sa 41, What's Up na? Lider na sinundan ang yapak ng kanyang ina na dating punong barangay Corazon, kaya hindi na bago sa kanya ang paglilingkod at pagbibigay serbisyo. Lider na masipag, mapagmahal at nagbibigay serbisyo 24/7 mula sa inspirasyon ng ating punong lungsod. Taong 2001 hanggang 2007, nahalal bilang punong barangay, naging ABC Liga Secretary, President ng Bacoor Lying-in Clinic Association at 2011 hanggang 2017 ay naging Midwife 3 sa ating Bacoor City Health Office. Sa ngayong taong 2018 hanggang sa kasalukuyan, siya ay nahalal bilang punong barangay. Hashtag tuloy-tuloy na pagbabago para sa progresibong Sapote 1. Punong Barangay Vivian Gawara. What's Cap? Cap Vivian! Kamusta na po? Ayun, grabe naman, no? Talagang nakikita natin yung energy, yung smile ni Cap Vivian. Talagang relax na relax. Alam ni Cap Vivian na ready ako ngayong araw na ito para sa interview na to sa What's Cap. Cap, kamusta na po? Magandang araw, Esther. At sa mahal kong barangay sa Sapote 1, sa mga nanonood po ngayon, maraming pong salamat sa oras po nyo ngayon. Grabe, no? Talagang iba yung energy. Napaka-fresh naman ng ating kapitana, no? At dahil po Women's Month, una po sa lahat, binabati po natin kayo, Cap, na Happy Women's Month. At ang kapangyarihan ng mga kababaihan ay talagang ramdam natin. To be precise, ay si Cap po kung gaano ka-powerful ang mga kababaihan natin at mga leader nating kababaihan sa lungsod ng Bacoor. Cap, ano pong experience nyo bago kayo sa interview na ito? Ano pong last na ginawa natin? Nagpaanak po muna sa aking klinik kaninang maga po. Kita nyo po, di ba? Ang ating kapitana ay nagpaanak po sa klinik bago po magpunta at sumalang sa interview na ito. Nangangahulugan lamang na fresh from, ang mga kamay ni Cap ay fresh pang nakahawak ng ano po, ng mga sanggol at kung ano-ano po patungkol sa pagpapaanak. At sa atin po mga kabarangay, sa Sapote 1, nawa po ang mga serbisyo ni Cap ay talagang natatanggap natin. Cap, gusto nating malaman, having been told as a woman leader mula po sa ating community, bilang kayo po ay punong barangay at isang babaeng punong barangay, meron po bang diferensya yung serbisyo na natatanggap ng tao kapag babae yung namumuno over sa lalaking pamumuno po? Asa ngayon naman po ay tayo equal. Pero po siyempre iba yung may ang pusong babae. Gayang ginagawa natin sa pang-araw-araw na sa bahay. At adapt mo ito sa ating barangay bilang ina. Ginagawa mo na natural na buong puso mo na pinaglilingkuran sila. Parang kumbaga as mother, no, hindi po nawala yung role ninyo na kailangan parang dumami lang yung anak ninyo, Cap. At syempre po, hindi lang po dumami yung anak ninyo, dumami din po yung pinapaanak ninyo. At I'm quite sure talagang marami po ang lumalapit sa inyo na, Cap, pwede po bang, Cap, gusto natin, curious ako, yung experience niyo ng pagiging midwife po, talagang hinasa kayo ng panahon, ano, from what year po kayo nag-start as midwife? Graduate po ako ng 1996. After the present, ginagawa ko pa rin po. Kaya po ay nakatutok po nga ako sa pangkalusugan sa amin sa barangay. Grabe, no? Cap, baka may ma-share kayo sa amin na isang experience na parang nagkaroon kayo ng mahirap na sitwasyon sa pagpapaanak. Gaano ba kahirap ang process nito? Sa isang veterana na pong komodrona, alam mo po yung kaya mong paanakin at hindi mo kayang paanak. Sa assessment pa lang po ay dapat alam mo na na ito pang ospital o pang clinical lang. At madalas, Cap, sa recommendation ninyo, kapag sinabi ninyo pang ospital, talagang tinutulungan nyo na rin po makakuha ng ambulansya at maihatid sa pinakamalapit na hospital.
Opo, gawa po dapat po ay proper indoors para po yung sasalo alam po ang gagawin. Grabe, no? Kap, mabibilang niyo ba sa kamay ninyo kung ilan na napaanak ninyo? Ilan na nahawakan niyo sanggol? Hindi ko na po mabilang ang aking mga nahawakang sanggol. Kaya po ako yung, kumbaga hindi yung nanay ang nasilanga, unang nasilaya nila. Ako po Ikaw. ang nakalagay sa birth certificate nila. Si Kap Vivian po ay nanay talaga ng napakaraming sanggol, lalo na po siguro talaga sa Zapote 1. Dahil talagang kung makikita po natin at ma-observe natin, Kap, passion niyo talaga siya. Oo po, ang isang pagiging midwife at po ng barangay, hindi lang po to ay isang kurso, ito po ay debosyon. Talagang all out dapat ang service mo para dito. Pero bago tayo, Kap, dumako sa mga usapang pambalitaktakan natin ngayong araw na ito. Sabi ni Kap, wala namang mahirap na tanong at wala akong pinagdaanang mahirap masyado. Talagang handang-handa ako. Kap, may mga kasama kayong supporters natin today at talagang handang rumescue talaga sa inyo sa araw na ito. At syempre, sa daily basis ng inyong operation, sila din ang nakasuporta sa inyo. Baka pwede po ninyong ma-introduce sa amin yung mga kasama nyo sa studio ngayong araw na ito. Kasama ko po ngayon ang aking mga konsehal at sekretary, tresurero. Yun, no? At nakasuporta po talaga sa akin. Narito po ang aking konsehal, si Konsehal Nomer. Yun. Good morning po. What's Kap, sir? Si Konsehal Edwin. Yun. Si Konsehal RG Gaspi. Konsehala Eva. Si Konsehal Midel. At si Konsehal Angelito. At si Konsehal Christian po. At siyempre po, ang ating secretary, si Sec Grace. At ang ating tresurero po, si Bal Adante po. Yan, no? Grabe naman po. Iba talagang energy ng mga taga Zapote 1. Ano po, masasabi natin na talagang very jolly at very healthy. Kumbaga, sabihin natin, harmonious yung relationship po na meron kayo. At parang si Sec Grace po ay kumpleto ang tulog. Nakagraduate, nabalita ko kasi ang dami nang nag-graduate na plano nito. At Kap, kayo din mismo ang gumawa ng plano ng barangay. Tama po ba? Kaya talagang may tulog na kayo ngayon, Kap. Ano? Nakatulog naman po. Siyempre, kasama ko ang sanggunian po. Pagtulong-tulong po namin. Grabe po. Iba talaga yung level ng ating sanggunian. Pag nagkakatulong-tulong at meron pagkakaisa, hindi lang sa plano, kundi sa execution na ginagawa natin sa ating mga barangay. Kap, nais nating malaman kung ang Zapote 1 po ay merong ipagmamayabang na mga practices at ano po yung pinaka-masasabi nyo na talagang excellent ang ating service ay talagang ano po kaya yung ma-share ninyo sa amin? Yaya po na yung ang pagkakaisa po namin, yung kasama ko po ang sangguniang barangay. Ang best practices po namin, lalo na po ay nakatuon po sa health. Ang health po namin ay may tama pong schedule. Pag Monday po ay ito po ay check-up po para sa matatanda at bata. Nakatuon po kami dyan. Pag Martes naman po ay buntis po namin na para alagaan po ang buntis at ang kanilang dinadala. Pag Miyerkules naman po ay ito po ay bakuna day. Libre pong bakuna sa sanggol at well baby. Sinasabay din po namin ang aming OPT. Ganon din po yung pagdating po ng Huwebes ay tutok gamutan ng TB naming mga pasyente. Bumababa po rito ang aming barangay health worker at ang aming nurse. Pag ganon din po pagdating po ng Biyernes, kasama po rin namin ang mga BH na bumababa kung sino po yung mga may sakit. Ganun po kami katindi, kasama po ang committee po yan. Siyempre, si Konsehal Nomer, kasama po namin dyan sa mga programa. At kami po ay meron kaming libreng gamot na para po sa mga hypertensive na pasyente at mga may diabetes po. Ganun po ang aming barangay. Talagang intense ang tutukan natin sa health sector natin. Being a midwife by profession at syempre po talagang yung pagtingin din natin sa social services natin ay dapat maibigay natin yung 110% Yes po. ng paninilbihan natin, Kap. At dahil dyan, Kap, I believe dun sa practice ninyo, may ilan kayong mga audience na nasa barangay ngayon na nanonood sa atin na nagbenepisyo mula po sa mga services natin na ito. Tama po ba, Kap? Opo. Ayun, baka pwede natin matawagan, ma-interview at makita po, masilayan. Ayan po, oy. Ayan po sila.
Sino-sino po yung mga nandiyan dyan, Kap? Ito po yung mga aming sa mga kababaihan na nabibigyan natin yung iba na nagme-maintenance po dyan ng mga para sa kanilang hypertensive po. Mga ano po, yung mga gamot na para sa diabetes po nila. Ayan, kaway-kaway po sa mga ka-maintenance natin dyan. Hello po, kamusta naman po sa inyo dyan? Nawa po, may matutunan, mag-enjoy po kayo sa panonood kay Kap Vivian. Dito po sa WhatsApp sa Usapang Bacoorreño natin. At nawa po, mas maklarify natin sa ating community ano ba yung mga binababa talaga nating services pertaining sa ating barangay. Kap, na-amaze ako doon sa kung paano nyo tignan yung health. Anong nag-push sa inyo, Kap? Bakit importante yung ating health sector? Kasi po mahalaga po ang buhay. Lalo po ngayon sa hirap ng buhay, yung iba po ay hindi na nakikita ng doktor. Kahit po ang health center natin na may train tayong mga nurse, gaya nga sabi ko po, ay ako yung naglingkod bilang midwife sa ating health center. Nadama ko po yung paano ko sila pagsilbihan na kahit sa ganito ay natututo sila na kasi pag minsan po hindi binabaliwala nila yung sakit. Kasi ako pag may nararamdaman, magpakonsulta ka agad para ano po ang buhay ng tao. Kasi sa isang segundo po at isang minuto, napakahalaga po niyan. Totoo po. And naniniwala talaga ako doon sa kung paano natin tignan yung kahalagahan ng buhay. At doon natin makikita yung paano natin ipa-plot yung ating programs and activities for the whole year. Kap, nangailangan ba to ng legal na ordinansa? Dapat ba meron kayong resolution na ginawa coming from this para ma-execute ninyo yung inyong health programs? Yes po, meron kaming resolution po, gaya po yung gamot sa maintenance na yearly po yan ay ginagawa po namin na ibababa na di-disperse po namin yan. Bagamat po kung konti yan ay napagduduktong-duktong po kasi may galing po rin po tayo sa health po natin, galing sa ating mahal na mayor na binaba po sa city health natin. Opo. Kaya po kung konti lang, madadagdagan po ito. Na continue yung pagbibigay ng medicine sa ating sa aming constituent. Talagang nasusustain natin yung pangangailangan. At masasabi nyo ba, Kap, na sapat yung nare-receive ng inyong barangay at naibibigay sa ating mga kabarangay as of this pressing time? Oo po, gawa nga po gaya sabi ko sa inyo na tayo po ay naduduktungan ng ating health center. Ang nagiging problema lang po ay yung kaalaman. Kaya po ay lagi kong pinaalala, meron tayong gamot dito sa ating barangay at meron din gamot din natin dito sa ating health center. Kaya doon sa aspeto pa lang na pag meron kang nararamdaman, dapat kumonsulta ka kaagad. Iba yung comfort nun, Kap. Iba kapag sa kapitan ng gagaling na, may nararamdaman ka, may iniinda ka, pumunta ka, magpakonsulta ka kaagad. Kasi dito natin ipinapakita yung kahalagahan at kung paano binibigyan ng ating mga punong leader at mga elected officials yung life as it is. Dahil talagang as a midwife, hindi ako makamove on talaga doon, Kap, dahil pinagdikit mo yung pagiging kapitan at pagiging midwife na talagang heart mo talaga siya and passion mo siya sa ginagawa natin na naka-apekto doon sa health sector natin. Paano natin nakita yung impact nito? Coming from your priority program on the health sector, may impact po ba itong direkta sa inyong community? Opo, ang impact po ito, nagiging regular na sila na pumupunta. Dati po kasi pag ang mentalidad, ay wala namang gamot dyan. Pero po ngayon, nagiging tiwala po sila sa ating nurse at naibabato po na address po ng ating nurse sa City Health, sa ating mga doktor na i-refer po ng tama. Talagang maayos yung referral system at meron tayong talagang proactive referral system pagdating sa mga nararamdaman at pagkokonsulta sa atin po. Kap, nabanggit ninyo, nagbibigay kayo ng libreng gamot po. Tama? So kayo po ay may pharmacy po kayong sarili? Yun nga po yun po ay galing sa pondo ng barangay na hinihingi po namin yung listahan ng naaakma po sa mga tao para sa constituent namin po. Kaya po kami nakapagkaroon ng ganun pong mga gamot. At bago po namin nabigyan, ay naalam po namin kung ito ay reseta ng doktor at pinacheck po rin namin sa aming nurse sa baba. So necessary po talaga na may reseta? Opo. Okay. Magkataon, Kap, na walang reseta, pwede po ba akong lumapit sa barangay for consultation? At doon po ako makahingi ng reseta, Kap? Opo, para may address po ng tama kung anong ibibigay na tamang gamot sa inyo. May bayad yun, Kap? Wala po. Kita nyo na.
Libre, pati pagkokonsulta. Hindi ko lang po alam, wag lang pera, ano po, hindi po konsultang pera ito. Pero talaga may mga assistance, napakarami nating assistance din from our barangay patungkol dito. Ayan, meron po tayong Social Services Information Desk. Tama, Kap, sa picture po, ano? Opo. May burial, financial, medical, free medicine. Saan po ito nanggagaling, yung assistance natin na ito, Kap? Yung financial assistant po, ito yung nanggagaling po kay Mayor Strike na nilalapit ko po. Na walang sawa po paglalapit kay Mayor Strike na para maibaba ko po sa aking mga constituent. Talaga namang yung serbisyo ng lungsod kailangan maibaba na maigi sa barangay para ang barangay naman ang magbaba sa ating community. Coming from this perspective, Kap, talagang iba yung level ng ating pagtanaw sa health sector natin. But may challenges ba tayo pertaining sa ating infrastructure? Kamusta naman po yung infrastructure natin na program, facilities natin, Kap, yung mga programa nating pang infrastruktura sa community na po? Ngayon po ay minatapos na rin po kaming sa pathway, naiayos na rin po namin, mga canal cover, at marami pa rin kami para i-rehabilitation ng mga kanal kasi nga nitong mga nagdaang baha po ay nasira po yon para maging maayos po ang daluyan ng tubig namin at yung maayos na pathway po para maiwasan po yung aksidente o sakuna. Ayun, nakikita naman po natin. Ito pong mga ongoing na infrastructure projects na ito, Kap, in-address, kagaya po ng sinabi ninyo, doon sa naging problema na dumating dahil po sa sunod-sunod na pagbaha, pag-ulan, at ito po yung naging action natin. Opo. Para kahit paano ay maibsan. Opo. Hindi man natin talaga totally ma-eradicate, ay meron tayong maging step by step at little by little solution para sa ating mga kabarangay. And thank you for that, Kap. Kasi iba rin po yung kung paano natin paghandaan ang sakuna. At mamaya din pag-uusapan natin yung kahandaan natin sa sakuna. Pero pagdating po natin sa infrastructure, kamusta po ang mga street lights natin sa ating community? Sa pag-upo ko itong bago ngayon pong ito, na Merge Barangay, ang una ko pong inasikaso ay yung street light pagpapaayos po na ito. Ito po ay matagumpay po namin na isagawa yung po na yan, street light na at patuloy po namin itong gagawin para po sa kaligtasan ng aking nasasakupan. Grabe, no? Talagang ito pong street lights sa ito ay sinama ninyo sa priority programs ninyo, Kap? Opo. How was it, Kap, na kayo po ay merging barangay? Malaki po ba yung naging challenge? Naging malaking challenge po, siyempre po, nanibago kami. Pero hindi po ako tumigil sa yung hamon na yan na matupad ko yung maging maayos yung aming merged barangay, mapag-isa para po maging maunlad. Kasi nakikita naman po natin na nasa leadership talaga kung paano natin i-manage kasama po ng buong council yung ating paano natin, yung brainchild, kumbaga, ng paano natin isi-settle yung mga conflicts, yung new challenges natin as merging barangays, at syempre po kung paano tayo lalakad sa mas maayos at mas peaceful na pamumuhay sa ating community. Kasi sasabihin ng iba, baka mamaya ang focus lang ni Kap puro health, napapabayaan ng infrastructure natin. But the answer is no. Kasi required na malagyan pa rin natin ng programa. Kasi po ito ay parang may chain. Merong chain of command, merong chain na magkakadugtong talaga. Opo. Kapag sa health, dapat meron ka rin for infrastructure, meron ka rin for Opo. disaster, meron ka for iba't ibang sektor. At talagang lahat ito, it will encompass at ito ay tutuhugin niya kahit papano yung yung gusto mangyari ng ating barangay captain sa ating barangay. At nakikita natin yung resulta, magandang output mula kay Cap Vivian regarding this. Sa aspeto, Cap, ng health, ibalik natin ng bahagya yung naging investment ninyo kasi syempre infrastructure-wise, maiiwasan ninyo kahit papano yung hindi man maiwasan ng totally, ay meron kayong magiging mechanism for the flooding, magkataon. Pero doon sa health sector natin, Cap, kamusta naman po? At paano naging life-changing yung ating water station? Kasi nabalitaan namin, Cap, na meron kayong water station sa barangay Zapote 1. Kamusta po ang naging epekto nito sa inyong community? Kami po ay merong water station, donate po ito na ng Rotary Bacoor. Malaking tulong po ito. Distilled water po ito, ongoing pa rin po. Para po ito'y pinagtuunan ko rin po na makainom na ligtas
ang aking kabarangay sa murang halaga. Yes, tama po ito. Dapat i-ensure natin na ang ating mga kabarangay Kap ay hindi umiinom basta-basta sa kung saan-saang tubig, tap water natin kasi napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Lalo, ano po ang pwedeng sakit na makuha dito, Kap? Pwede po tayo magkaroon ng diarrhea. Ayan po, magkaroon tayo ng fever. Opo. At tapos yung pang isang sa cholera, pwede rin po Opo, yan. and even amoeba, Kap. Amoebiasis, pwede po. Kaya po itong aming water station po yan ay monthly po yan, may water testing po na talagang sigurado na malinis ang iinumin ng aking mga kababaryo. Nasa certify po ito, Kap. Opo. Grabe. Ito po ay isang magandang halimbawa at practice na po pwede po natin. How did you come up with the concept, Kap? Si Rotary po bang lumapit o nakipag-ugnayan talaga kayo ng maigi para po magkaroon ng ganitong klase ng water station sa inyong barangay? Sa tulong po ni Ate Lita Gawaran, pati si Ate Au, na lumapit po ako sa kanila at sila po ay member ng Rotary. Kaya po ako'y natutuwa, ako'y napagbigyan nila na magkaroon kami ng water station po. This is another best practice, Kap. Dahil ito pong service na ito, bagamat sabihin natin talagang kailangan ng bayad for maintenance at operationalization ng ating water station, napakamura po ata ng halaga ng tubig. Magkano po ang usual na tubig sa inyo, Kap? Ano po ay 25 pesos po ang isang container. Grabe, no? Pero po hindi po mineral, distilled water po ito. Wow! Social naman. Distilled, Oo, Kaya po yung maintenance ay talagang napakalaki. Opo. Hindi po may aanihin yung kita na kumita ka. Importante lang po kasi yung buhay ng tao na ligtas na makakainom ng tubig. Correct. At ito ay halimbawa kung paano natin tignan yung health sector natin. At parte ng ating health sector kasi yung nutrition natin, yung water natin, yung sanitation ng community. And syempre, yung lifestyle. Kung paano yung lifestyle natin, balita namin, Kap, active po ang inyong barangay sa Zumba. Yes po. Grabe. At kayo po ay kasama sa Zumba. Opo. Kita mo na. Si Kap, araw-araw nagsusumba ata si Kap, no? Bago jumuti. No, baka po makasample tayo kay Kap ng kasama yung mga sekretary at mga konsehal niya ng Zumba. Kamusta, Kap? Ang Zumba po ninyo ay magkakaroon po ng anniversary. Tama po ba? Meron po bang anniversary ang Zumba ninyong grupo? Opo, nakaraos na po kami noong 21. Ginanap po ito sa sa Pote Elementary School. Matiwasay na natapos po ang anniversary ng aming Zumba sa barangay. Grabe, no? Talagang all-in-one ang ating health sector at sikap, kita nyo po sa litrato. Dito po sa live nating usapan ay napaka-fresh po ni Kap, pero dyan talagang pinagpawisan si Kap sa Zumba, no? Talagang todo din ang kapitan natin sa Zumba. Todo sa hataw. Hataw-hataw din talaga, kaya ang Kap natin, nung nakaraan lang may nakita tayong napakagandang TikTok na kumalat na lang online na sumasayaw at talagang giyang ang ating kapitan pagdating po sa mga ganyang klase ng bagay. Ang ganda ng pagtanaw natin sa health. Infrastructure-wise natin as our best practices, and gusto ko po talaga yung water. Grabe, iba yung level nung naging water station ninyo, Kap. Napakaganda po nung ating paano natin i-address yung need ng ating community for that. Pagdating po sa environmental sector natin, Kap, paano po natin tinignan naman yung problema ng environment at ano pong solusyon ang ginawa natin dito? Ang tama lang po natin ay pagkakaisa at disiplina dapat. Na para tayo ay meron tamang segregation. At kami po ay walang sawang po nag-a-announce ng tamang oras at tamang pick-up point po ng basura. Kamusta naman, Kap, yung naging adjustment natin doon sa ating garbage management at waste disposal management natin sa Bacoor? Kamusta po yung pagsunod ng ating barangay? Nakakasunod nga po.
Pagdating po may nag-aanonsyo po sa amin na tanod namin na ilabas na po pagdating po ng 7:30, dapat po nakasakot na, nakasegregate na po bago dalhin po sa ating pick-up points. So sa inyo pong barangay, ang mas maayos at effective na setup, Kap, ay pick-up points. Pick-up points po. Okay, hindi po tayo nagbabahay-bahay. Meron po mga areas to pick up lang. Ito po ay kinukuha po ng ating mga ating street sweeper po. Tapos po yung iba isi-segregate po nila yon, yung mga empty bottle binubukod po nila yon. So ibig sabihin may street sweeper pa po kayo na talagang nagbabahay-bahay. Sila po ang kumukuha. Tapos dadalhin po sa pick-up point po natin. That is one way also to address yung ating need na masigurado na properly segregated po ang ating mga waste. Napakahirap po kasi talagang trabaho ng ating mga garbage collectors na sama-sama, Opo, talaga halo-halo ang ating mga basura. And kamusta naman, Kap, sa inyong cleanliness, environmental cleanliness, nagki-clean up drive pa rin po kayo? Opo, continue po ang aming clean-up drives. Hatuwang po namin dito ang mga purpose. Kasama po natin siyempre ang aking committee na napakasipag po at si Konsehal Christian Quebada po. Grabe po. Maraming salamat po sa ating konsehal na patuloy na kasuporta at katuwang ni Kap sa aspeto po ng ating pagsisigurado na malinis ang ating community. Weekly, ito pong ating cleanup drives, Kap. Kap, sa totoo lang, ano po bang mas mahirap na ayusin? Yung sistema ng basura o yung baguhin yung disiplina ng tao? Ang sistema po ng ugali ng tao ay dapat mabago. Pag ito po ay naging maayos, ang ating magiging sistema po sa basura ay magiging maayos din po. Talagang dapat ay i-instill natin. Meron po ba tayong mekanismo na nag-educate tayo? May mga campaign ba tayo or nagpo-post ba tayo ng mga paalala regarding sa tamang disiplina sa pagtatapon ng basura, Kap? Meron po. Yan po ay lagi namin sa pang-anunsyo namin. Yung tama po nating dapat gawin na isegregate. Sa katunayan po, may isa po kaming senior citizen. Dati po ay kami lang ang nag-aano ng mga empty bottles na nagsisegregate. Yung senior citizen na po nyon ay napagiging hanap buhay niya po. Wow. Na para sa panduktong niya rin po sa kanyang mga maintenance din po sa pang-araw-araw pangangailangan. Ito po si Nanay Letty Pornelos. Wow, na-shoutout pa si Nanay. Po, talagang iba po yung paano natin gagawa ng paraan na yung mga basura natin ay pwede pala talaga natin mapagkakitaan at pandugtong buhay. Talagang relevant sa atin at pambili ng maintenance, pang-settle natin. Kaya po, sa mga plastic bottle collectors po natin, mabuhay po kayo at i-maintain po ninyo ang magandang pamumuhay at disiplina po na ito. At syempre, salamat po sa barangay. Dahil kayo po yung nagsisimula ng disiplina sa ating community level. Kap, ang dami nyo ng tinrabaho, ang dami na ninyong task, ang dami na ninyong inaalala, pati pagpapaanak inaalala ninyo. May pagkakataon po ba na nasabi nyo sa sarili ninyo na buti na lang naging kapitan ako, or may mga moments ba na parang sana naging private individual na lang ako? Opo, nasabi ko sa sarili ko, buti na lang naging kapitan ako. During pandemic po, ay talaga po, sa totoo lang, na-lockdown po kami ng 1 buwan at kalahati. Maraming pagsubok at nabalot po kami ng takot. Kasama ko po dyan si Konsehal RD, si Konsehal RD, Konsehal Edwin, nung panahon po ng pandemic at si Konsehal Eva. Talaga pong buong puso ko pong, buong puso at buong tapang ko pong itong hinarap. Naging matatag para po sa aking mga constituent na binagbigay po ako ng lakas ng loob sa kanila. Ang pagkakaisa po ay talaga po the best po yan sa pagtutulungan. Grabe, no? Talagang coming from the perspective ng isang ina, ng isang midwife, talagang yung puso na okay din, mahirap, hindi madali ang magsilbi, pero nagpapasalamat tayo na kayo po ay nagsilbi at nagpatuloy sa paninilbihan para sa ating mga constituents sa Barangay Zapote 1. At walang nagutom during the pandemic. Grabe. Sa totoo lang po. Maraming salamat doon, Kap. At sabi nga po namin,
Si Kap Vivian po talaga ay isa sa mga vivid memories ko kay Kap Vivian. During pandemic, pinatawag siya sa isang council meeting ng DRRM on COVID-19. At nakita po namin si Kap Vivian no, nanghingi na paumanhin na late siya kasi nagpaanak pa siya, nagbigay pa siya meron pang rasyon na ibinigay sa community. Sabi namin na paano kaya nagagawa ni Kap ito na ang daming insidente all in one, tapos dadami yung kaso mo ng COVID-19, napakahirap. At kung paano to hinarap ng barangay sa Pote Uno, kung paano nyo to hinarap, Kap, talagang you handle it with grace at hinandle nyo to na merong tamang perspektibo sa pagmamanage ng ating community level. Grabe, no? Iba yung story ko 2020, 2021 pa, no? Bata ka pa nun. Opo. At consistent yung image na naiportray nyo, Kap. Hindi lang siya basta image, kundi yung character na naibigay ninyo bilang isang nanay at bilang isang kapitan sa community ng Zapote Uno. Napakalaking impact po nito. And I believe na yung mga community members nararamdaman ito at talagang tagos sa kanilang puso, sa kaibuturan ng kanilang puso, yung kabutihan na naibibigay ng barangay sa kanila at sa community po natin. Talagang package dapat ang kapitan natin, laban kung laban. Pagdating, Kap, sa aspeto natin ng livelihood, pangkabuhayan po. Nabalitaan kasi namin, Kap, na marami din kayo, may mga kasambahay kayo sa inyong community. Tanong lang natin, Kap, registered na po ba yung kasambahay ninyo? Naka-registered na po. Yun. Meron po ba kayong focal na nagpa-register or katuwang ninyo na nagpa-register sa ating mga kasambahay? Meron po. Grabe, no? Talagang, ano po yung relevance nun, Kap, na ang inyong kasambahay ay naka-register sa barangay? Siyempre po, nabibigyan sila ng pag-asa, nagkakaroon sila ng sa social na komunidad, napapasama na rin sila gawa sa ating tulong ng mayor na na-address na po sila ngayon. Grabe, no? Naririnig na rin ang boses. At marami po sa ating mga kasambahay ay talagang kababaihan din. Opo. Kaya po talaga namang empowerment ng kababaihan at pagkakarinig ng boses ng ating mga babaeng kasambahay ay napakahalaga po sa atin. Pagdating, Kap, sa employment, kamusta naman po ang employment sa Barangay Zapote Uno? Ngayon po ay mataas na po ang may mga trabaho gawa po sa ating yung binibigay sa atin ng peso, yung job fair po sa tulong sa ating mahal na Mayor Strike. Marami na po ngayong mga may hanap buhay sa aming barangay. Sana po ay maging magpatuloy po rin ito yung mga job fair na angkop din sa aking mga nasasakupan ng trabaho. Yes. At hindi lang po peso job fair, may kasama pa po coming from the livelihood, Kap. Ay, opo. Ang library program po namin ay ngayon po ay meron po kaming na magtuturo po ngayon ng flower arrangement na binaba sa barangay para po matuto sila ng pangkabuhayan din na may apply natin kung sino gusto magnegosyo sa aming barangay. Maliit na puhunan pero malaki ang itong tubo po. Grabe, talaga. Dumating na po ang mga malalaking supporters nasubukan ko po ay noong Valentine. Grabe, no? Oo. Anong experience yung, Kap, coming from the Valentines? Nung Valentine po kasi, yung anak ko, nagnegosyo siya ng bulaklak para sa Valentine. Hindi naman pala siya marunong maggawa. Napilitan po akong gumawa ng mga bouquet. Sa maliit pong puhunan, malaki po ang kinita. Kaya naisip ko po to na ibaba sa aming barangay. Kaya sa 26 po, naroon po ang library natin kasama ang Atilita. Natuturuan po ang mga kababaihan namin magawa ng flower po na arrangement. Grabe, diba no? Po? Napakahalaga po talaga. No? Meron tayong mga side racket. At kita nyo naman po, from experience talaga ni Kap Vivian, na yung anak niya ay napasabak sa business at hindi napangatawanan. So si Kap na lang ang gumawa ng paraan para merong maiproduce na maliit ang puhunan, pero ang kita ay talagang sapat. At talagang aprobado talaga. Nakita ko. Ang laki pala. Based on experience talaga to. Kaya po sa mga interesado, March 26, Kap. Opo. Grabe, no? Kaya naman po sa mga interesado sa barangay Zapote Uno natin, sa program po na ito, please make sure na makipag-coordinate kila, Kap, para na sa ganun po, makalapit kayo at maisama kayo sa listahan ng attendees natin at participants for this training. Hindi lang po ito, balita ko, Kap, may ALS din kayo.
Mayroon kaming 17 kasama po naman natin ang ating committee chairman. Palakpakin po natin si Konsehal RG syempre. Grabe, no? Siyempre kasama rin po yung SKD natin dyan para yung mga out of sulyot po natin ay matulungan natin yung matupad yung kanilang pangarap. Ang teacher po natin si Sir Tom. Grabe po yung ating ALS, 17 students. At ang nakatutok, meron kayong specific teacher. Opo. Na nakatutok po dito. At itong klase ng programa ng pagbibigay pag-asa sa mga naging out-of-school youth, yung mga latecomers natin sa eskwelahan, talagang encouragement siya. Ako personally, kung maranasan ko yung ALS program coming from your barangay, kahit graduate na ako, sasabihin ko, ay, produkto ako ng ALS. Kasi hindi lesser person yung ALS at hindi nakakababa ng pagkatao. Totoo. Na humanap ka ng paraan at nakiangkla ka sa iyong barangay para magkaroon ng second chance for education. At thank you, Kap, kasi binigay niyo yung opportunity na yun sa mga estudyante, sa mga naghahanap ng second chance. Totoo po. Kasi mapakalaga po ang edukasyon. Kasi wala na pong posible ngayon dahil ang ating mahal na mayor naandyan na po lahat. Naandyan na po yung libreng pag-aaral sa elementarya, sa high school, at sa kolehiyo. Kaya po, hindi na po hadlang ang kahirapan. Opo. Talagang nakikita natin ano yung mga possible means natin at napakalawak na. At ang gagawin na lang po natin ay makipag-ugnayan sa ating mga barangay para po na sa ganun ay makakuha tayo ng serbisyo na ito libre. Di ba po? Hindi na problema pa. At usapin natin, Kap, yung mga kabataan. Kasi madalas sasabihin nila, ang kabataan talagang medyo nagiging problema na natin ngayon ng mga kabataan. Ang dami nang nakaka-impluwensya at ang dami nang nakaka-apekto sa ating mga kabataan. Kamusta naman po ang mga programs for our youth at sa ating mga bata pa po? Sa mga bata po ay hindi naman ganun sa amin. Siguro mga noong araw, pero po ngayon educated ang mga bata. Katuwang na rin po natin ang sangguniang kabataan. Lagi ko lang sinasabi, mangarap sila sa mga bata na po. Ang mga, sana nga madagdagan po ang programa natin sa edukasyon para sa kanila at palakasin po ang ating sport para mapagtuunan ng mga bata na may pagtutuunan po sila na maging active po sila sa mga ganito. Kasi malay nyo, diyan sa Pote Uno, meron pala tayong magaling na basketballista at player sa basketball, di ba? Sa volleyball pala po. Hindi natin ma-expect, malay natin sa community natin magagaling ang susunod na gold medalist ng ating Olympic, di ba? At iba-iba yung ating aspeto ng pagtanaw sa ating mga kabataan. Pero just to ensure, Kap, sa mga kids natin, sa mga school age natin, elementary, mga nagde-daycare pa po, may vaccine po ba tayong kinakandak din sa kanila? Ay, opo. Bumababa po ang ating City Health para sa vaccination po natin. Gaya po, yan po, ginagawa po nila, kasama po si Consel Normer, yung height, magbibigay po ng vitamin A, timbang, para masigurado po yung kanilang tama pong sustansya bang nabibigay. Kaya po ay bibigyan ng tamang address po to ng ating City Health at ating nurse po natin ng barangay. Grabe po. At coming from this, Kap, gusto nating malaman din, for the record, kayo po ba ay nagkakandak ng feeding programs? Opo, nagkakandak po kami. Gawa nga po, magkaugnay po yan. Kaya po sila bumababa, nagtitimbang, at kaya kami ay may feeding program po para ma-sustain po namin yung kanilang health. Grabe, no? Talagang all-in package talaga ang mga programa natin coming from our barangays. At syempre po, sa nakatutok natin na 1.4 thousand viewers sa Facebook Live po natin. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok po sa ating interview with Kap Vivian. Talagang, kita nyo, Kap, dami supporters, 1.4 thousand. Ibang level ang ating barangay sa Pote Uno. At baka po mamaya, makita natin sa mga live comment. Nung last time may nag-comment galing ng Batangas pa. Hindi ko na po alam kung saan nanggagaling ang ating mga ang ating mga Facebook commenters. Ayan, nabanggit na natin yung programa on health, education, feeding programs, at yung mga opportunities na meron po sa ating barangay. Pagdating, Kap, kasi syempre po, meron tayo na naging sa pangkabuhayan natin. Pagdating, Kap, sa disaster preparedness. Kasi syempre, Kap,
last week lang parang nagpanagpo na tayo sa opisina po patungkol sa usapin ng disaster preparedness and your plans for your barangay on disaster risk reduction and management. Ano po yung level ng inyong kahandaan? Pagdating po, wag naman sana may mangyaring sakuna, ano pong response mechanism ang usually ginagawa natin? Pag po tayo may disaster, agaran po ang naka-activate na po ang aking disaster team. Kasama ko po ang aking sangguniang barangay. Alam po na nila, alerto na po ang mga tao. Nakahanda na rin po sila patungo po sa disaster na evacuation area po natin. Kasi ang mahalaga po at lagi nasa isip po namin ng mga ng sanggunian po, ang kahalagahan po ng buhay ng tao. At Tama ang seguridad po nila. Talagang dito natin mapapatunayan kung ano ba yung investment ng ating barangay sa panahon ng sakuna, yung preparedness level natin at paano natin ito binababa sa ating community. Kap, malaman ko na lang po, ano po, ayan, nakita po natin sa ating litrato na nakapost sa ating feed ngayon. Ito pong response mechanism ninyo, kayo po mismo ay bumababa at Opo, para po masigurado ko na ligtas yung aking mga nasasakupan. Kasama ko rin po naman siyempre ang aking sanggunian. Nariyan po sila at mga bao namin, ex-o po namin, nagtutulungan po kami talaga. Abay, hindi ho ba kayo natatakot, Kap, na may kasabay kayo lumulutang-lutang na doon sa inyong sa baha? Wala po bang takot sa ating mga response teams natin? At sa inyo po, bilang kapitana? Sa akin naman po ay alam ko naman po kung ito'y danger na kung saan ako ito naman po ay nagagawaan po namin ng paraan. At gayon nga, meron po kasi kami ng horn speaker, dapat prepared na tayo. At yung kung kailan na andyan lang lilikas. Maaga pa lang ngayon, sanay na po ang mga tao namin na maglilikas po ng maaga. Opo. At balita ko rin, Hukap, sa mga preparations nyo na ito, graduate na po kayo sa inyong listo. Tama po? Opo. Talagang nakaka-proud moment. Yung mga secretaries, pag binabanggit natin yung listo, no, parang kala mo nag-thesis daw kasi sila. And nakita natin, si Cap Vivian, ako po ay saksing buhay talaga, na si Cap Vivian at ang kanyang secretary, kasama na po ng buong team talaga, ay talagang bumibisita to ensure na yung mga revisions na ginagawa for the plan ay nasusunod. Para nang sa ganun, mas inline sa pangangailangan ng ating barangay. Yung ating mga gagawing actions for disaster response and disaster preparedness. And thank you dun, Cap. Kasi iba po yun kung paano nyo tinitignan yung preparedness ng inyong community. At iba yung investment niyo for disaster response mechanisms natin. Kap, ilang evacuation centers ang meron po? Yung pong aming sa Pote Elementary School at yung po sa kay Sir Burgos ay inibigay din po niya. Kaya po alam po ng aming disaster team kung saan po dadalhin yung mga evacuees po natin. Automatic po Automatic kaagad. po yun. Alam na yung protocol. Kapag baha, dito siya. Kapag naman, wag naman sana, sunog, wag naman, alam na rin po. Alam po na nila yan. Oo. At talagang masisigurado natin na maipoprovide yung basic needs sa pinakaunang responde natin sa ating mga community members. And from that, napakahalaga kasi ng usapin ng buhay, Kap. Totoo po. Ayan, mga response operations nyo ito, Kap. Grabe, no? Yan po ay, during ng bagyo po yan. Na rin po kami ng hot meals habang po iniintay namin yung galing sa CSWD po. Opo. Talagang walang ampat yung inyong operations. Kayo ang sumusundo, kayo ang naglalagay sa evacuation center, kayo din ang nagkikater sa unang pangangailangan ng ating mga community members. At ako rin po ang nagluluto. Totoo po yan. Opo. Ang tanong ko, anong ginagawa po nung konseho ninyo? Kumakain at hindi po. inuubos ang Kasama rin po na. Siyempre po na makasama po rin natin siyempre si Kosal Angelito. Hinagabayan niya po yung mga tao. Lahat po ng sanggunian po ay talaga po very active po ang mga konsyal ko at secretary, pati po treasurer. Palakpang po natin sila. Abay, akala ko kasi... Hindi lang po ako. Kasi naman, pag ganun po... Kasi sa preparedness po, siyempre gusto ko malinis na pagkain po. Bibigay natin sa kanila at maayos. Yan. So, hindi naman sinasabi ni Kap na yung sanggunian natin ay hindi malinis. Nga lang talaga, sobrang hands-on lang ni Kap. Gusto ni Kap, siya mismo ang magsisigurado na yung sanitation ay talagang well-prepared and properly prepared. Kasi
community po ang kakain. At si Sec Grace sa patagilid na lang kanina nung sinabi na si Kap ang nagluluto. Kasi baka po pwede si Sec Grace kaya magluto ng mga putahing komplikado naman anong evacuation center, nakametsado, apritada. Pero yung mga ganong klase po ng preparations. Kasi quick preparations to Kap, di ba? At talagang yung responde ninyo, mabilisan talaga dapat. Hindi ba kayo napapagod, Kap? Walang kapaguran po pag kayo naglilingkod sa baryo. Wala mong iisipin na napapagod ka o naargabyado ka. Grabe, no? Ganun po dapat ang nanunungkulan. Kasi yung puso ninyo yun, Kap, eh. It's really your heart, eh. Nung nagkaroon po tayo ng insidente ng sunog, sa tapat lang po ninyo yun, Kap. Ano po yung naging preparatory response ninyo from this? Siyempre po, diyan po magagaling ang aking mga disaster team. Nakita nyo naman po sila kung paano tumulong sa tabi naming barangay. Very active po diyan ang mga hindi lang po ang ang sanggunian, yung mga tao po sa amin educated po pagka may mga sakuna po. Alam na ang protocol. Alam po ang protocol ng mga sa barangay sa Potio. Yan po ang tanging mapagmamalaki ko. Saludo po ako diyan. Diyan po kami nagkakaisa kahit magkakapitbahay, magkakaaway, magkakampi po yan magka sa disaster. Sa panahon ng sakuna, no? At salamat doon, Kap, kasi hindi po yan maisa sa katuparan kung hindi po tama yung heart ninyo na pagkaisahin yung inyo at pagbuklorin yung inyong community for that purpose. Okay naman po yun na nagagawa naman natin yung responsibility natin day after day, pero iba yung level kapag may sakuna. At naipapakita natin na nagkakaisa po tayo. Siyempre, makita natin yung katapatan ng serbisyo at paninilbihan natin. Kamusta, Kap? Tumulong po kayo dun sa inyong katapat na barangay? Opo. At coming from that talagang, pero coming from the perspective, Kap, hindi ba kayo nagkaroon ng agam-agam na baka mailipat o sa inyo naman, madamay? Wala naman po kung agam-agam. Kasi alam ko naman po ng ating disaster po, ng BDRR, kung saan po sila ilalagak ngayon. Kasi nga po ay medyo malaki rin po yung volume. Kaya po nilagay po sila sa malapit na na lugar, doon po sa Aniban Elementary po sila inilagak. Grabe, no? Talagang iba yung level ng ating pagtulong at response. At ako po personally ay nakasubaybay din sa ating live ngayon at marami pong nagko-comment na mabuhay kayo, Kap. Salamat po sa inyong serbisyo. Meron pong isang online question. Curious question po ito, Kap, mula kay Aris, Prof. Vocalista. Ang kanya pong katanungan ay, ako po ay taga Zapote 1. Lahat po ay nagawa na ng aming kapitana, Vivian. Ano pa po ba ang sa tingin niya hindi niya nagagawa? Baka yung lumipad po. Opo. Baka subukan na po ito ni Kap talaga. Matapos lang at ang tanong po niya, Kap, kasi ay ano po ba sa tingin niya ang hindi pa niya nagagawa na gusto niyang mapagtagumpayan sa dami ng accomplishments, Kap? Maging ligtas ang aming barangay. 100%. 100% na ligtas. Sa pamamagitan ito para maging ligtas ay pagpabuklod-bugot at pagkakaisa para maging magtagumpay ang aming barangay sa susunod pang panahon. Grabe, no? Napaka-inspiring and also challenging na dapat ay magpagal tayo, mas lalo nating pag-igihin at lalo tayong magtagumpay sa buhay para sa ating community. So, pag may pagkakaisa, makakamit natin ang ligtas, maunlad na barangay. Opo, salamat po. Salamat din po sa nagtanong na yon, Opo, hindi ko naman po gustong lumipad si Kapitana. Ang gusto lang po natin kahit papaano, ano pa po ba yung hindi nagagawa ni Kap? Kasi lahat daw ginawa na nga ni Kap Nakapag-zumba, kung ano. Talaga pati pag-tumbling ata sa mula pagiging kumadrona hanggang Kapitana nagawa na ng ating Kapitana. At balita namin last year nga, Kap, nanalo kayo ng Master of Disaster board game. Ang SK. Oo. Malaki-laki. Oo. Ang naging program natin dito, nagkaroon ng allocation. Magkano ito, SK? Parang umabot ng 50?
Oo, at ang program po ay dapat focus on disaster preparedness. Kamusta yun, Kap? Si SK, naasahan mo ba after nung pagkapanalo ng 50,000, gumawa ba si SK ng program? Gumawa naman po siya ng programa para sa kabataan. Grabe, no? At nabalita nga namin namigay ng first aid kit with basic life support orientation sa ating mga kabataan. Iba din talaga ang ating promotion. Kita nyo? Yan po ang pinakamauutak namin nung Master of Disaster na board game. Kaya sa ating mga baka-orenyo na nagnanais makalaro, meron pong available sa ating mga SKs na board game, and dito po sa ating local youth din po ay may available na mga board games for Master of Disaster. Manatili lang po kayo nakatutok at syempre makipag-coordinate kung gusto niyo pong mahiram yung board game natin. Last year po yan na naging program, and this year hoping masungkit na naman ninyo ang at last time po ay naglumakad din ang inyong ang tropang responders natin sa Barangay Zapote. Ang layo po ng nilakad mula Molino 4 hanggang dito sa City Hall. Hindi naman po napagod. Hindi naman po. Akala ko baka yun po ang next time na goal ni Cap. Lumakad. Ang lumakad mula Molino 4 hanggang Strike Gymnasium po. Ay, Zapote 1, no? Baka yun na lang po ang hindi po nagagawa ng ating Cap. Talaga? First diba? din po Kaya kayo namin, sa sir. Iba din talaga. Pagdating sa Hindi niyo pa disaster. alam, sa Peace and Order, kasama ko siyempre ang aming yung dalawa, si Consial Midel at si Edwin po, Consial Edwin. Di ba po? Talagang pang peace and order natin, security related natin yan, Cap. Katuwang ko po sila dyan. Nabanggit ninyo, Cap, yung peace and order. Kasi importante po talaga ang seguridad sa ating community. On a scale of 1 to 10, gaano po kaligtas na maglakad sa Zapote 1 ng gabi? Sa akin, sa ngayon po ay 8% po. 8 po, yan. Gawa po ay nagkakaisa. Mhm. At gawa rin po tayo ay meron tayong ikot ronda. At may bago tayo ngayon na inano ng ating mahal na mayor, yung Bayanihan Ronda at yung aming 24 hours na na CCTV. At itong CCTV po na ito ay marami na resolba na kaso po. Kaya po nasasabi ko na 8% po kami na makakalakad ka ng mayapa sa aming barangay. Grabe, no? Talagang yun yung level ng ating security. Dahil 24 hours din po ang inyong mga tanod, Cap. Opo. May duty po sa pang-umaga, may duty po rin sa gabi. Hinati ko po yun. Sapat naman po. Malait at malaki, pag ginusto ay magiging sapat po. Grabe, no? Napaka-dramatic nung maliit o malaki pag ginusto, sapat talaga. Para lang mapagsilbihan natin yung ating community. At masigurado natin na ligtas po ang ating mga community members coming from that. May mga available naman po kayong CCTV, Cap. Oo po, active po yung aming CCTV. 24 hours po yan. Naglalakad po yung CCTV ninyo. Ay, hindi na. Iba palang CCTV yun, Cap. Meron po kami integrated CCTV na po. Ngayon, integrated. di ba po? High-end na po kami ngayon. Ngayon po ay continue pa rin na namin, madagdagan pa na ang mga CCTV po namin. Nasa ilan po kaya ang CCTV? Nasa 36 na po ang aming CCTV po. Para at least masigurado po natin naligtas po ang ating community members. Pagdating, Cap, kasi baka mamaya nakikita po natin naka-display sa ating live feed ngayon yung installation ng inyong CCTVs. Ito po yung integrated CCTV, Cap, tama po? Opo. Grabe, no? Even sa barangay at sa mga streets po ninyo ay may available. Meron na po. Ayun nga ba, may incoming pa po ako ngayon. Ginagawa na po ngayong araw na to. Wow! Ibang level din talaga. Dagdag din po yun. Karagdagang CCTV para sa ating mga kabarangay po. At syempre, hindi lang po yung CCTV na mga naglalakad at po nagbabalita. May mga iba kasi kami tinatawag na CCTV. Bakit po CCTV? Kasi mga marites natin, ibang level din. Ibang level po yung marites. Na CCTV po ayun, Cap. Pagdating, Cap, sa ating mga seniors, mga PWDs natin, do you have program for them? Yes po. Isa po sa aming programa, katuwang ko naman po rito ang Committee on Senior Citizen ng PWD, si Consial Eva. Mm-hmm. Kami po ay buwanan pong nagbibigay ng munting regalo na pa-birthday po para sa senior at PWD po. Ito po ay 7 taong ko na pong ginagawa.
7 years Opo. na nagbibigay ng munting regalo. Ano po yung munting? Curious po ako, Kap. Yung po ay, dati po ay cake. Ngayon po ay yung ginawa po namin na ensamada po nang galing po sa Red Ribbon. Grabe naman, ano? At may konti pong pantulak po siyempre. Oo, may konting pantulak. Hello naman po sa Red Ribbon. Nabanggit kayo ni Kap. pasensya na po. Baka, hindi. Pero baka po, wala namang ano. Hindi. Pero magkataon po, yun nga, from cake, ngayon pa ensamada, at syempre may konting panulak. At merong incentive kahit pa para sa mga birthday celebrants. Uy, parang gusto ko po lumipat sa Pote Uno. Pwede po ba magparehistro dyan ngayong week na ito? At ito po ay para sa mga seniors natin. Opo, tsaka sa PWD. Dati po kasi ay senior lang po ito. Sabi ni Konsala sa akin, Kapitana, sama na natin ang PWD. Kaya po ay sinama na rin po namin para sumaya rin po ang aming barangay. At siyempre, mga PWD po rin namin. Grabe, no? Talagang patuloy yung paninilbihan all ages, mula bata hanggang sa katandaan natin. At walang pinipili. Opo. Walang pili yung Wala serbisyo pong natin. pili po. Tapos halos lahat libre. Iba kung paano tayo manilbihan. At iba yung dapat perspective. Ganito yung dapat nating perspective sa ating mga kabarangay. Pagdating po sa aspeto ng service, provision para sa ating community members. Kap, mabilisang tanong lang po ito. Mabilisan to, Kap, ha? Walang explanation. Sagot na kaagad tayo. Agad-agad. Diretsahan tayo, Kap. Kap, ano po ang pinaka-challenging na desisyon na ginawa ninyo bilang kapitan? Yung pong life and death na kailangan kong gawin ito, na itakbo ko agad itong tao na ito. Awa naman ng Diyos, pagdating po sa ospital ay nabuhay po. Wow. Ano naman po yung pinaka-proud moment ninyo sa panunungkulan bilang kapitan? Proud moment ko po, yung hindi ko po nagutom during the COVID po ang mga tauhan ko, ang mga kinasasakupan. Walang nagutom? Wala pong nagutom. Na sa loob ng 1 buwan at kalahati po. Kaya proud po ako na lahat po ay nabigyan po nung na-lockdown kami. Ano po, Kap, ang usually tawag sa inyo ng mga residente? Kapitana po. Kapitana talaga. Malaman na lang natin, Kap, kape o tulog? Kape. Kape. Ayaw nyo na tulog, Kap? Ayoko na matulog. Ayaw mo na matulog, Kap? Kasi pag natulog ka, baka di na ako magising. Wag naman, joke lang. Opo, Joke yan. lang naman po. Hindi po. Walang tulog. Kasi alam nyo naman, pag nagkakape ka, nakapag-isip ka ng tama, siguro na niya rin po, sir, di ba? Kap, ano po ang isang payo ninyo sa mga susunod pang barangay leaders ng community? Sa susunod po, ang magiging payo ko po sa mga susunod po maging barangay kapitan, maging leader, dapat po ang puso ay nasa barangay. Kung ano ang may bibigay sa barangay, hindi po ang nakukuha sa barangay. Correct. Kap, kung hindi po kayo kapitan ngayon, ano po ang inyong trabaho? As a midwife po and plain housewife. Midwife and housewife. May bumubulong po kasi baka magmo-model daw po kayo, Kap. Ayun. Alam niyo naman mga supporters niyo, Kap. Pangarap maging model kayo. Hindi na po mangyayari yun. Pero po gusto niyo talaga mag-stick kayo as midwife. As midwife. Talagang housewife talaga. Nanay, maging Nanay. Ngayon naman, nanay pa rin po talaga kayo, Kap, ng isang malaking community. Malaking community. Opo, at kagaya nga ng isang movie na Tanging Ina, kung hindi ko lang alam kung hindi ka pa maloka, kung isang community ang pinangahawakan mo, ay napaka-challenging nun, Kap. Talaga po ay talagang napaka-challenge po itong pagiging kapitan. Hindi lang sa akin, sa mga kasama kong 47 barangay. Kailangan po talaga, hindi lang profesyon, ito ay bukasyon po. Dapat ang puso mo ay nasa barangay. Kap, kung bibigyan po kayo ng unlimited budget, Kap, ha, ano po sa tingin niyo yung proyekto o programa? Ano pong gagawin niyo dun sa pera para sa mga kabarangay? Unang-una po yung aking fire truck. At syempre po ay isang modernong barangay hall na mayroong evacuation area na para mapagsilbahan ko ng kompleto at merong magandang pasilidad ang aming health services sa aming komunidad. Grabe. Ito po ay dream ninyo, Kap. Dream ko po ito. And magkataon, Kap, na darating kasi ang panahon
that you will be leaving your post as the punong barangay, ano, Kap, yung legacy na gusto nyong maiwanan sa inyong community members? Ang gusto ko pong talagang darating po tayo, siyempre tatanda. Siyempre, una-una malulungkot ako. Mawawala na ako sa barangay kung after ma-term ko. Sana po sa mga susunod ay mahalin nila ang barangay Zapote ng buong puso po, ng buong buo. Tapat na maglingkod. Sana po masigitan pa nila yung aking ginawa. Grabe, no? Talagang pagmamahal ng isang nanay, yung nandoon, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang sa nakakarami po. Hindi lang sa sarili ko, para sa nakakarami. Salamat po doon, Kap, dahil naipakita ninyo yung puso ninyo, na-share ninyo yung puso ninyo sa atin pong mga viewers at syempre po sa amin dito sa ating segment na What's Kap. Dahil po dito, Kap, nabanggit na rin ninyo yung dream project ninyo, fire truck, at isang modernong barangay. Di ba, magkataon na magkaroon kayo ng budget. At hiling din po natin ito na magkaroon ng development sa Zapote 1 kagaya ng barangay hall na mas maganda, mas moderno at syempre investment on the response mechanism na fire truck po. Ayan ang mga wishes ng ating mga kapitan, hindi pang sarili, lagi pang community, pang barangay para sa nakakarami. At dahil po dyan, Kap, meron po kaming nais ipanood sa inyo na isang maikling video at salaysay para po sa ating, mula naman po sa ating mga kabarangay, para naman po sa inyong paninilbihan bilang kapitan ng Zapote 1. Panoorin po natin ito. For me, para sa akin, the best kapitana po si Kap. Sabihin na natin nung like pandemic time, hindi talaga ako pinabayaan ni Kap. Talagang pumutok siya sa family ko, especially for me. Nung nagkasakit ako, talagang tinutukan ako ni Kap. Nandun siya as kapitan, talagang serbisyo niya totoo. Talagang nandun yung puso sa lahat ng kapitan na talagang ito yung talagang the best ever. Talagang mula pa sa nanay niya, saludo ako kay Kap. Maraming salamat po sa serbisyo, Kap. Thank you po. Maraming salamat po. God bless and more service to come pa. Ako, si Jennifer Miranda Angeles, taga Maliksi Uno, ay pusong papasalamat kay Kapitana Vivian Gawaran Ramirez na kahit hindi kami taga Zapote at taga ibang lugar, ay puso niya kaming tinutulungan. Kung kaya pag lumapit ka sa kanya, gumagawa siya ng paraan para makatulong sa kapwa niya. Kaya naman nagpapasalamat kami sa iyo, Kapitana Vivian Gawaran, na pagpatuloy mo iyong adikain magandang pananaw na makatulong sa kapwa mo. Kung kaya nandito rin kami para tumulong sa iyo. Hi, Wawa. Thank you for taking us me with Koy Lucas and Piman. And I love you so much with Wawa and Wawa. Ang gusto lang namin masabi nila, Kuya, is we are very, very proud of you and we really appreciate everything you've done for us as a mother and as a barangay captain na din. And alam naman namin kung gaano ka nag-work hard and we really appreciate that. Like, balancing helping other people while giving time to our family and especially kay Lucas. Alam kong hindi ganun kadali yung trabaho mo, but you always make sure na ginigive mo yung best mo in everything. Kaya sobrang ina-admire ka namin as a barangay captain na how you treat other people with care and yung willingness mo talaga. Lagi mo iniisip yung ibang tao bago yung sarili mo, which is hindi lang dahil sa service. It's about how you make them feel valued and cared for. Kaya sobrang swerte ng mga nasasakupan mo dahil yung willingness na pagtulong mo sa kanila. And yan nga, as a mother naman, si Mama, kahit busy siya, nag-give pa rin siya ng time for us, lalo na sa mga apo niya. And ayun nga, kahit sobrang busy niya, hindi talaga siya pwedeng hindi tatawag sa amin, like kakamustahin kami, something like that.
Kaya sobrang proud kami kay Mama. Kahit busy na siya, nagagawa niya pa rin na i-balance yung trabaho niya and yung family niya. And yun lang, hindi ko na ganun papahabain. Ang wish ko lang kay Mama is sana lagi siyang safe kung saan man siya magpunta. And yung health niya, sana bigyan pa siya ni Lord ng mas lumakas pa yung pangangatawan niya. And mas marami pa siyang tulong ng ibang tao. And gusto lang namin sabihin sa iyo, Ma, na we are always here at your back, no matter what. And kung ano man ang gawin mo, nandito lang kami, susuporta sa iyo. And sana marami ka pang tulungan na tao. And yun lang. And sana magustuhan mo yung message namin sa iyo. We love you so much, Ma. Grabe naman yun, Kap. Naiyak ko. Ilan po sa mga mensahe na natanggap natin ay mula po mismo sa inyong BFF, sa mga natulungan ninyo, Kap, sa inyong apo at syempre po sa inyong anak. Coming from that, Kap, ano pong initial reaction ang meron na coming from the messages of Thanksgiving? Hindi ko mas mapaliwanag na naramdaman ko na si Dick po ay halos ano po yan eh. Akalain ko mamamatay na siya. Talaga po yung yung driver po namin, walang tumanggap po sa ospital. Sabi ko, kasama ko nga yung mga, si Consiale Eva, at si Sick Grace. Isip ko hindi na po siya aabot sa ospital. Yung oxygen, tinutukan namin. Kasi anytime pwede pong mamatay si Dick. Talagang marunong po rin ang Panginoon Diyos. Nagtapasan niya po rin. Hindi ko akalain, Dick, may message ka. Yung pong best friend ko ay natulungan ko po siya na sa kidney transplant until na saktong 5 buwan pa lang po siya na na-o-opera nung pandemic po. Nakita ko na that time ay ako rin po ay nagkaroon ng takot. That time din po na siya ay nakita ko during conversation namin ng anak niya ay nangingisay. Ako po ay na-COVID din po. Hindi ko rin alam kung ano mangyayari. Umiiyak na rin po ako doon. Sabi ko, yung mga time na parang ayoko na maging kapitan. Na kasi pwede rin po rin akong mawala nung mga araw na during the pandemic na yon. Pero marunong ang Panginoon Diyos na nagpasan ko ito. Yun po, nakasalba ako ng 2 buhay na hindi ko rin na mabubuhay pa yung isang kaibigan ko kasi wala pong tumanggap na ospital sa kanila. Kasi pipila pa pang 99 po yung aking best friend sa ospital na nakapila sa sa National Kidney. Pero nag-take a risk po ako dito. Sabi nga sa akin, walang oxygen lang, walang ibang kasama. Pero po nag-teleconsult ako kahit po ako may COVID. Kausap po yung anak niya, ganito ang gagawin natin kung paano natin masasurvive. Ang kanyang pong oxygen level nasa 50 na lang po. Maalo na rin po. Ganon din po si Dick. Kaya po yun na tinuruan kami sa mga doktor. Malaking tulong po yung teleconsultation po. Talagang napakalaking tulong po na nadagdagan po yung kaalaman namin kung paano nakadapa, yung oxygen, nakatagilid. Nung nagising po yung best friend ko na si Gina, hindi niya po alam. Grabe, no? Yung binigay pong pera sa amin ng galing ng city, yung po ang ginamit ng anak po na Gina Per, na bumili ng oxygen, tinuruan ka, bumili ka dyan sa Bangbang, magpaturo ka dyan sa PGH kung paano mo gagawin, and then yung teleconsult. Ganon din po kay Dick. Kaya po ay talagang thankful po tayo sa Panginoon Diyos na binigyan sila ng pagkakataong mabuhay pa uli. At may siguro may plano pa rin po sa kanila. Naging eksperimento lang po ako. Grabe. A very inspirational message coming from and reaction coming from our Kapitana Vivian, tungkol sa ano ba yung pasasalamat, na ibinigay at experience. Kasi iba talaga yung kung paano natin dinala yung challenges from the pandemic. At kayo po, you rise above the challenge at tumulong po kayo. Inabot nyo yung inyong 2 kamay, buong puso nyo silang niyakap at talagang tinanggap upang kahit papaano po, with the hope na kayo ay maging instrumento nga ng Panginoon, nagamit nga kayo ng matiwasay upang makapagsalba ng buhay, Kapitana. And even yung hindi nyo kabarangay,
na natulungan ninyo, that's a real thing, Kap. At hindi po ito biro. Hindi biro yung i-take nyo yung risk ng buhay ninyo for that purpose po, na makapagsalba din po kayo ng ibang buhay. At dahil po dyan, Kap, gusto ko rin hingiin kung ano po yung mensahe ninyo na gustong ibigay sa ating mga kabarangay, sa ating mga listeners ngayon na nakikinig at nanonood po sa inyo, lalo na rin po sa inyong family members, Kap. Unang-una, dapat po alam natin ang tamang lugar ng ating pupuntahan para po na-address tayo ng tama. Yung ating, iwag po natin yung yung baliwalain yung mga nararamdaman po natin. Dapat po magpakonsulta sa eksperto po para po na nagagamot ang ating, kagaya nga po sabi natin, unahan na natin po yung sakit bago po may mangyari pang iba. Kaya po dapat ay magkaisa, magtulungan, magunawaan para po mapaunlad pa rin natin ang ating barangay Zapote 1. Grabe naman po. A heartfelt message mula po sa ating barangay Kapitana Viviana. Talaga naman po na ipakita yung puso, paninilbihan at pagsisilbi, tunay na paninilbihan sa ating mga kabarangay. That being said, Kap, thank you so much for letting us have this kind of view ng puso ninyo, Kap. Dahil iba po ang talagang impact na ibinigay ninyo sa ating community. At syempre po, nakita naman natin kung paano ninyo talagang minahal ang inyong family members. Any message sa inyo pong family members? Sa mga anak ko, maraming salamat sa pag-una. Lalong-lalo sa husband ko. Nanatili kayong nasa likod ko at nakasuporta. Talagang ganito si mama nyo siguro, dalaga pa lang ito, talagang handang tumulong sa kapwa-tao. Kasi sa akin po kasi ang pagmamahal ay dapat pantay-pantay. Dapat matulungan natin. Sa iba po, ang Panginoon Diyos po ay nakatingin lang sa ating ginagawa sa pang-araw-araw. Dapat po ay kung ano yung magagawa mong tulong, gawin mo na. Kaysa mahuli. Kasi yun laging nasa isip ko po. Maraming salamat, mga anak, at sa mga kababaryo ko, sa aking sekretarya, sa aking mga konsehal na nakasuporta. Sana pagpatuloy po natin yung may pagmamahal at may malasakit. Dahil at isa pa po, yung pagkakaisa, number 1 po yan. Pag may magpagkakaisa sa ating barangay, ito po ay maging matagumpay natin makakamit. Maraming salamat kay Danica, sa aking best friend Gina Miranda, Angeles, at ganun po kay Dick. Nabigla po ako na sa pag-inyong mensahe ay nakagaan po ng aking kalooban. Hindi ko po naman hinihingi yung sukli, na masuklian ako ng tao na kasi gusto ko itong ginagawa ko para sa kanila, na gusto ko alam nila itong ganito, na matuto ko sa pamamagitan ko, may nadagdagan silang kaalaman para sa akin. By the future, ito po ay magagawa nila. Mahal ko kayong lahat, ang masasabi ko. Pag sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, sa komunidad, buong puso ko kayong mahal. At gagawin ko pa po. Grabe po, talagang nagsisigawan na po mga supporters mo. At syempre talaga, Kap, yung ating suporta din at pakikipag-ugnayang patuloy sa ating Punong Lungsod Mayor Strike ay talagang naranasan at talagang may impact din coming from you in your leadership, Kap. At salamat po for making sure that your people will get to be served nung kanilang well-deserved service mula po sa Barangay Zapote 1. Kaya naman po mulit-muli ay walang humpay na pasasalamat sa ating Kapitana Vivian Gawaran Ramirez, na siya pong tumatayong midwife ng barangay at kapitan, tagaluto ng barangay. Ang daming role. Pero sa lahat ng yon, siya ay ina na may puso para sa kanyang community. Hindi naghahangad ng kahit ano pa man. Pero magsisilbi ng tunay at talagang buong puso para sa ating barangay. Yan po, mga kapwa ko Bacorenyo, sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo, sa bawat leader ay may responsibilidad, at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacorenyo, ito ang What's Cap
Dito lamang sa Usapang Bacooreño. Ako po si Ezer at ito po ang Usapang May Pakinabang para sa ating mga mamamayan. Syempre po, live na live pa rin ang ating Barangay Zapote 1 na nakasuporta sa atin pong Facebook page at kasama po natin sa live feed natin ngayon. Ang mga supporters cup, hindi umalis, talagang well supported ka po ng ating mga community members cup. Talagang iba ang pagmamahal. Muli po, ito ang WhatsApp at Usapang Bacooreño kasama si Kapitana Vivian Gawaran Ramirez at ang buong konseho ng Barangay Zapote 1. Yan! Maraming salamat po sa pakikipanayam dito sa atin. Magandang araw po sa bawat isa at nawa po ay abangan niyo po muli ang ating mga Usapang May Pakinabang. Dito lamang po sa Usapang Bacooreño ang susunod na makakapanayam natin dito sa WhatsApp. Abangan niyo po sa Bacoor TV channel. Panoorin po natin ito. Nag-aral ng kursong parmasya at may bahay ng isang retiradong pulis. Kaya naman siya ay may puso't malasakit. May dedikasyon at pagmamahal sa paglilingkod. Nagsimulang maglingkod bilang isang ingat yaman sa Barangay Nyog 3 taong 2007 hanggang 2023. Ipinagpatuloy niya ang kanyang serbisyo sa komunidad ng Mahalal bilang number 1 Barangay Kagawad ng Nyog 2 kung saan nagsilbi siya ng 2 termino. Sa mahigit 2 taon ng kanyang panunungkulan, marami ang naipatupad ng proyekto at mga programang naglalayong pagandahin at paunlarin ang kanilang barangay. #Barangay Nyog Unite as One. Punong Barangay Alma Camarce. Makakapanayam natin siya sa March 25, 2026 sa ganap na alas 11 ng umaga. Dito lamang sa Usapang Bacooreño. Hatid sa inyo ng Bacoor TV channel.